Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang. Sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinabatid sa mga hentil na sa udyok ng Espiritu Santo, na pagpasiyahan ng mga apostol na hindi na nila kailangang patuli, kundi tuparin na lamang ang mga bagay na talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng magkapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating mga minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas, upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaing kami
kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, nakita ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain na wala na ang araw o buwan upang bigyang liwanag ang banal na lungsod, dahil lang kaningningan ng Panginoon ang nagbibigay liwanag doon na siyang talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo roon.
Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon. At ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa mga alagad na ang talagang kailangan ay ang pagtupad sa kanyang salita na magagawa naman ng sinumang umiibig sa kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin na salitang sinarinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ay binibigay ng salibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, kunwari sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyong pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kay manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po. Ngayong gabi ay kasama po natin yung mga bata na nakiisa sa ating programa ng I Want to Learn. Tayo nga yung mga bata na graduate ngayong gabi. Tayo nga yung mga bata. Taas nga ang kamay ng mga bata. Okay, palakpakan po natin ng mga bata. Di pa sila pumapasok sa school, gagraduate na sila. So, ito yung programa ng ating parokya na pinamunuan po ng CSA, katuwang po mga kabataan ng parokya, PCY, ang choir at ang altar servers na nagturo sa mga bata na mga ilang mga pagdarasal, pagkulay, pagbasa, pagsulat, upang sa ngayon ay kahit pa paano po ay medyo maihanda sila sa pagpasok nila sa taong ito, sa school year pong ito. Mga kapatid, paano natin i-handle ang mga transition sa ating buhay? How do we handle transitions in our life? Ngayon, ika-6 na linggo, ang ebanghelyo pong ating natunghayan ay bahagi na tinatawag nating farewell discourse ng ating Panginoon. Animoy si Jesus ay naghahabilin na sa kanyang mga alagad at gayon din dahil siya naghahabili, iti paghahanda na rin para sa susunod na 2 dakilang kapistahan ng simbahan. Sa darating na linggo ay ating pagdiriwang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. At sa susunod na linggo naman ay ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Kaya dito makikita natin yung transition na maranasan ng mga alagad na kasama nila si Jesus
At pagkatapos ito ay hindi na sila makakasama. Ano kaya yung damdaming naghahari sa mga apostol, sa mga alagad ng Panginoon ng pagkakataong iyon? Maring nandun yung agam-agam, nandun yung pagkatakot, nandun yung tanong na, paano na kami kung wala ka? Paano namin naharapin ang buhay, ang misyon kung wala ka? Mga kapatid, yung karanasan ng mga apostol ay maring karanasan din natin dahil lahat tayo nakakaranas ng transition sa ating buhay. Maging kabataan, magulang, ano man ang estado natin sa ating buhay. Halimbawa po, sa isang estudyante, anong transition na naranasan niyan? Yung bang pagkatapos ng elementary, pasok siya ng high school. Pagkatapos ng high school, pasok ng college. At pagkatapos ng college, ano isipin niyan? Saan kaya ko hahanap ng trabaho? May agam-agam parati. Kaya hindi sa mga magulang, may mga transition araw-araw na kinakaharap iyan. Misa may agam-agam. Anong agam-agam na mga magulang? Yung bang pilit nilang pinagkakasya sa loob ng isang buwan ang kanilang sweldo. Dahil araw-araw may gastos, lalo ngayon, tumaas na naman ang kuryente, hindi ho ba? Ako'y nagulat sa kuryente ng parokya. Kasi talaga nagulat ako, napakalaki nung itinaas ng bill ng kuryente ngayon ng ating pong simbahan. Marami tayong mga katanungan, transition sa buhay. Kasama rin siguro yung, katatapos po ng eleksyon, bago mamumuno sa ating bayan, ano ang kagad tanong natin ay paano niya pamumunuan dito? Yung mga ganyan mga bagay. Maraming katanungan na para bagang naiiwan tayo sa ere, na para bagang walang sagot. Kaya yan maralang naging karanasan ng mga alagad ng pagkakataong yaon. Kaya minsan, sa mga ganyang pagkakataon para tayong paralisado. Hindi tayo makapag-isip ng maayos dahil nga parang punong-puno yung ating alalahanin sa buhay. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang panyaya sa ating ngayon ng Panginoon ay ito. Yung bang mula sa ganyang agam-agam na sa mga pagbabagong transition sa ating buhay, hindi pagkakataon para tayo ay huminto at tingnan yung buhay. Tingnan natin yung karanasan. Tingnan natin yung karanasan natin, tingnan natin yung sitwasyon natin. Ano ba ito talaga nangyayari? At mula doon sa paghinto, hilingin natin ang gabay ng Diyos. Kasi nga, ito minsan yung parang nagkukulang tayo. Dahil sa dami ng mga inaalalahat, iniisip natin, ayaw nating huminto. Kasi parang pakiwari natin, pag huminto tayo, pag tumigil tayo, wala rin mangyayari. Pero nga yung magandang pagkakataon para tayo huminto sa mandali, para magdasal at hilingin natin ang gabay ng Diyos. Sabi sa Ebanghelyo rin, isusugo ng Diyos ang Espiritu Santo at siya yung magtuturo sa atin lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoon. Ito yung ginawa at naranasan ng mga apostol sa ating unang pagbasa. Ang sinaunang Kristiyanong pamayanan po ay binubuo ng dalawang grupo. Sino po yung dalawang grupong iyon? Yung Jewish Christians at Gentile Christians. Kaya itong mga Jewish Christians, gusto nilang ipatupad yung kanilang tradisyon sa mga Gentile Christians. Yung natunghayan natin sa ating unang pagbasa. At ano yung tradisyon na yon? Yung patuli, yung mga hentil. Kasi para sa kanila, kapag hindi kayo natuli, hindi kayo maliligtas. Pero ito mariing tinutulan nila Pablo at Bernabe. Kasi parang, kung yun ang magiging patayan ng kaligtasan, paano yung ginawa ng Panginoon na nag-alin na kanyang buhay? Para sa kanila, hindi iyan, kundi pananampalataya kay Jesus ang magiging daan patungo sa kaligtasan. Ngayon, dahil hindi sila dumating sa kasunduan, anong ginawa nila?
dinala ito sa Jerusalem, sa mga apostol, sa matatandaan ng bayan para isang guni ito. At nung nandun na sila, iti pagkakataon para hinayaan nilang kumilos ang Espiritu ng Diyos upang gabayan sila sa anumang aksyon, tugon na ibibigay nila sa problemang ito. Kaya sa uli, ano naging desisyon nila? Huwag na silang mag-alala sa mga sinasabi ng mga Jewish Christians sa ito. Hindi nyo kinakailangan sundin yung sinasabi nila magpatuloy kayo. Pero kabili namin sa inyo ay huwag ninyong gagawin ng mga bagay na ito na nakikiapid, kakain ng hayop na binigti, sapagkat ito'y hindi karapat-dapat para sa isang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huminto sila, hiniling ang gabay ng Espiritu ng Diyos ng ating Panginoon. At yun ang mahalagang ginagawa at pinapaalala sa ating ngayon, mga kapatid. Sa gitna ng mga pagbabago, transition, agam-agam sa ating buhay, subukan nating huminto. Tignan yung sitwasyon. Tignan yung sitwasyon. At tinigin natin ang gabay ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At pag naranasan natin iyan, na tayo'y naliwanagan, doon magkakaroon tayo ng pamamaraan kung paano haharapin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Mas magiging determinado tayo na harapin ang mga ganitong sitwasyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang buhay nating mga tao, masasabi natin parang ganyan. Parating may mga transition, pagbabago, nagdudulot sa atin ng agam-agam. Sa mga ganyang pagkakataon, huminto, tignan yung sitwasyon, magdasal. At hayaan nating turuan tayo ng Diyos kung anong pagkilos tugon ang maaari nating gawin. Mayroong isang matanda na naglilingkod sa isang chapel. Sa parokya rin. Araw-araw nagsisimba, tahimik lang siya. Darasal. Pero kung madidinig ang kwento ng buhay niya, napakaraming pinagdaanan. Napakaraming niyang pinagdaanan. Eh, minsan, tanong sa kanya ng pare, paano niya nakakaya to? Ang sagot po ng matanda, alam niyo kung ano? Father, hindi naman po pinangako ng Panginoon ang isang maayos na buhay lang. Maraming pagsubok, pero siniguradong pangako ni Jesus sa atin, sasamahan niya tayo. Sasamahan niya tayo. Mga kapatid, yan yung mahalagang maalala natin parati. Sa namang karanasan natin sa buhay, sinasamahan tayo ng Panginoon. Bigyan lang natin ating mga sarili na huminto, magdasal, at magpagabay sa Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing,
Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa Amang nagsugo sa Anak, dumalangin tayong pawiin ang ating takot at pagkabalisa. Ating isamo, Panginoon, gabayan ang iyong simbahan. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa banal na simbahan sa pamumuno ng bagong hirang na Papa, upang lagi niyang ipangaral ang pag-ibig sa Panginoon sa pagtubad ng kanyang salita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga bagong halal na pinuno ng pamahalaan, upang matumbasan nila ang tiwala at pag-asa ng mga nagluklok sa kanila sa tungkulin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga natatakot at nababalisa sa buhay, upang mapawi ang mga ito ng kanilang pananalig at pag-asa sa Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa ating natitipon ngayon, upang sa panahong tila wala ang Panginoon, manalig tayo kasama natin ang ipinangakong Espiritong Banal, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga yumao, lalo na si Papa Francisco, upang makamit nila ang kapayapaang dulot ng pag-ibig at pagsunod kay Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Laarni Ablasa, Jayan Louie, Jessin Liam, Jinju Calimon, Stephanie Flores, Franz Galang, Adas Bakery, Pamilya Sebastian, Resti Isip at Pamilya, Darwin De Lasso at Pamilya, para sa natatanging kahilingan ni Lydia Montoya, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina May Del Rosario, Ofelia Castillo at Marciano Apostol, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Alexis, Mariel, Pepito, Felisa, Quirico Jr., Abigail Yolando, Mamerto, Pedro, Lourdes, Epifanio, Lourdes, Norma, Renato, Lamberto, Ponciano, Manny, Maripet, Norman, Crisologo, Elizabeth, Jose, Lucila at Wilfredo. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak at ang Espiritu Santo upang mapawi ang aming takot at pagkabalisa at paghariin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mo sa krus sa bayubay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahain ganap mong kinalugdan, itong nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sariling anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Sa dambana at pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak,
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mapasa amin kaharian mo, sumamin ang loob dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang buong masaganang dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.